Actually, ang lifestyle namin before is kumain ng kumain. Kung ano yung trip ko din eh. Basta pagkain, okay kami dyan. Talaga naging bisyo lang namin is kumain sa buffet. So mag-unli, yan. Yan mga naging bisyo namin na mag-asawa. Sabi nila, ang pag-aasawa, hindi raw yan parang mainit na kanin. Na kapag yung sinubo at napaso, basta mo iluluwa. Pero, sa case ni Jezreel at Kael, parang hindi naman ganun. Kasi, nag-extra rice pa sila. Ngayon, mas pinipili nila ang mahirap na workout routines at diet plans na kung iisipin, mas mahirap kainin kaysa sa paborito mong ulam. Alamin natin ngayon kung bakit mas mahalaga sa kanila ang fitness kaysa sa extra rice. Let's go! Before, talagang pagka naisip namin mag-buffet, kahit Manila pa yan, dadayuhin namin yan, makapag-buffet lang kami. Before ako mag-join, nag-weigh ako ng almost 90, 89 point something ang naging weight ko. Bago kasi kami mag-umpisa, medyo hirap na rin ako sa, sa weight ko. Akit lang ako na hagdan, medyo sumasakit na tuhod ko. Then, during basketball game namin, unlike before, kaya kong sumabay. Ngayon, nung hindi pa kami nag-start, medyo nahihirapan ako. Sa family namin, may mga history kami na related sa puso. Actually, my father undergo ng pacemaker sa kanyang heart. 1 year na yung nakakalipas. Siguro, going there na ako dahil hinahapo na ako, ang taba ko na, laki ko na. So, kaya rin kami nag-decide na magpapayat or bumalik sa ganitong lifestyle. Lagi kaming nagtatry. Pero ang nangyayari, always day 1 lang. Day 1 and then day 2, balik na ulit kami, kain na ulit kami and all. Kaya kami nag-personal train with Coach 640. May kanya-kanya tayong dahilan para maging fit at healthy. Para sa iba, ito ay pangsarili o personal. Pero kay Jezreel at Kael, ang pagiging fit ay higit pa para sa kanilang personal goals. For us, since meron kaming anak, mas gusto namin maging healthy para mas humaba pa yung buhay namin, mas matagal pa namin sila makasama. So, yung bunso namin sobrang laki. So, kapag medyo hindi kami healthy, hapuin agad, usually madalas nagpapabuhat siya. Favorite pa naman siya nung bunso. So, there was a time na nag-scroll ako sa Instagram and then may nakita kong video. Parang bumaba sa car yung parent and then nilagay niya yung toddler niya sa stroller. And then, it just so happened na medyo inclined yung area. Yung stroller nag-umandar. Hindi pa niya naisasara yung car. Tapos, trinay niya habulin yung stroller. Nadapa siya kasi medyo mataba siya. Ang sabi doon, you're willing to die for your kid, but are you willing to live for them? So, ayun. Kailangan mentally, physically, okay ka. Iniisip ko yung anak namin. Iniisip ko, abot ba ako ng ganitong age na makikita ko yung anak ko, kinakasal, makita ko yung anak ko, may anak na, kumbaga, makita ko yung apo ko, malalaro ko. Yung nagpapatibay ng namin, sa isip namin na dapat kailangan maging tayo, fit tayo, or yun yung nagbibigay ng lakas sa amin. Lagi mo na naisipin na sa couple is yung mga bata, yung mga anak na iiwanan mo, paano ang nila kung ikaw naman ay maaga ka mawawala. Hopefully, maipasa namin tong fitness journey namin sa mga bata. Dito sa 8K24 Fitness Elite, we believe the couple that lives together builds a bond that grows stronger with every repetition and every challenges that they face together. Nakatulong yung pag-workout namin sa relationship namin. Nadagdagan yung bonding moments kasi isa na siya sa bonding namin na nag-workout, ganyan. Sa bahay, ako ang nagpo-push, mag-gym tayo, huwag kang kumain, bawal yan, bawal to, ganyan. Mas disiplinado ako kaysa sa kanya. Totoo yun na siya yung nagpo-push, siya yung mag-motivate din sa akin para gawin to, i-practice namin to. Bumalik kami sa dating lifestyle namin, which is yun nga, maging fit kami as couple. Yung before, medyo mabigat na yung katawan namin once na kumikilos. Ngayon, anything na gawin namin is parang magaan na ulit. Before, I'm weighing 89 something kilograms. As of now, pinaka ko na-reach is 78 point something. Even sa labas, sa office or sa bahay, marami na rin nakakapansin sa akin na ang payat mo na. Ang naging role ni Coach sa fitness journey namin is malaking. Nung na-meet namin si Coach, tinanong niya sa amin anong goal nyo. Ito yung goal ko sa inyo, ano yung goal niyo sa sarili nyo. Hindi lang sa gym natatapos yung work niya. Kasi even outside the gym, he's messaging us, guys, ito yung food ko. Guys, anong food nyo? Kung siguro wala si Coach, day 1 lang ulit kami. Really thankful kami kay Coach Sixpack kasi nandyan siya to motivate us, to help us, and to encourage us. Siya yung naging parang step-by-step ladder namin.
para ma-achieve namin kung ano yung meron kami ngayon. Medyo mahaba pa siguro yun na dapat kong daanan, pero with Coach Sixpack, namamotivate kami pag nagsasend siya ng food niya. Sabi ko nga, nagsend na naman si Coach ng food niya. Nakakahiya naman pagka ako kumain ako ng masarap tapos siya, ito yung food niya. Yun na nagiging motivation namin sa totoo lang. Ang pagsisikap para sa kalusugan ay hindi lang para pagpapaganda ng katawan. Ito ay para rin sa pamilya at mas masayang relasyon kasama ang iyong kapareha. Kapag pinili niyo maging fit at healthy ng sabay, mas mag-o-open to ng mga opportunity para sa inyong hinaharap. Once again, this is Sixpack, a Rate K24 Fit Silip. Let's talk and train soon. Out for me. Hi, Gabby and Mabi. So, we're here, AK24, year 2024. So, ano yung message namin if ever na umabot man to ng 18 years or sabihin natin wala na kami after 18 years. Try to be fit as much as possible or maging role model niya kami. Being fit, it will help you na mas ma-enjoy niyo yung buhay niyo and yung lifestyle niyo. And then, yun nga, mas ma-enjoy niyo kung ano ang meron dito sa mundo natin. Kasi health is wealth. So, as long as you're healthy, as long as you're okay, everything's okay. Yeah.